Hindi pa kami nakapag-shoot sa ganitong lugar dati. Bilang mga Europeo, iba agad ang pakiramdam na pumasok kami sa abandonadong punerarya sa Estados Unidos. Iniwan na ang lugar na ito mula 2020. Pagpasok namin, napansin namin hindi lang ito karaniwang abandonadong gusali. Negosyong pampamilya ito na naipasa sa ilang henerasyon. Habang nire-review namin ang mga dokumento, paulit-ulit lumalabas ang parehong pangalan. Dekada ng kasaysayan ang nag-uugnay sa lugar na ito. Hindi lang trabaho, kundi buhay nila ito. Ang iniwan nila ay di kapani-paniwala. Ang silid embasamo, kumpleto pa rin ang kagamitan. Ang bulwagan ng serbisyo kung saan natitipon ang mga pamilya noon. Nandito pa rin ang lahat, eksakto kung paano ito iniwan. Parang sinarado lang nila bigla ang pinto at di na bumalik. At ang pinakakakaiba, iniwan ito noong 2020. Ngayong gabi, ipapakita namin sa inyo ang isa sa mga pinakabuong abandonadong punerarya na nakita namin. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of DK. Nakakita kami ng kamanghamanghang lugar dito sa Estados Unidos. Madalas naming marinig ang tsismis tungkol sa mga puneraryang ito. Nagpunta kami sa timog ng Estados Unidos para tingnan ang mga punerarya. Natagpuan namin sa tingin ko isa sa pinakamaganda. Lahat ng bagay ay naiwan dito. Mula sa mga karo hanggang silid embalsamo kahit di tao, pero malalaman mo rin kung ano ang tinutukoy ko. Grabe. Ang video na ito ay magiging malungkot, kakaiba, nakakabahala, masasabi ko pa nga. Gagawin namin ito ng may paggalang. Hindi namin ipapakita ang anumang posibleng makagulat sa manonood. Kung di mo kayang panurin, mas mabuting i-off mo na lang ang video. Tama? Oo. Medyo parang nasa punerarya tayo ngayon. Isa itong libing. May mga namatay dito. May mga namatay dito. Pero may mga bangkay talaga dito noon. Siguradong sigurado yan. Unang ipapakita ko sa inyo ang inaugurasyon na parang luma ang litrato. Hindi ko alam ang eksaktong petsa ng pagbukas ng lugar na ito, pero mukhang ang bayan ang nagbukas ng magandang puneraryang ito. Maganda rin ito mula sa labas. Oo, talagang... Marahil may ilang larawan sa itaas. Isa pang nakakaintrigang detalye sa puneraryang ito ay ang pag-abandona nito noong 2000. Makikita nyo ito rito. Mga patakaran sa social distancing. Panatilihin ang 66 talampakan lagi. Kaya itong lugar na ito ay inabandona noong panahon ng COVID. Nag-isip kami kung bakit ito ay inabandona. Gayong sa panahon ng COVID, dapat mas marami silang negosyo. Hindi pa tayo lubusang tapos sa COVID. Di namin alam, pero may nakita kaming maraming papel. Oo. At pati na rin ibang mga tala. At syempre, mga funeral card na umabot hanggang taong 2020 sa tingin ko. Oo. Medyo interesante ito. Makikita dito ang harapang pintuan kung saan tinatanggap sa loob ang mga bisita. At meron silang maliit na waiting room dito na medyo interesante rin. Danny, gusto kong basahin itong maliit na karatula. Ang pinakamataas naming papuri ay kapag nire-refer kami ng customer sa pamilya at kaibigan. Ang ganda nun. Meron pang ang ilang memorial na larawan. Malamang may isang tao na nandito noon na inaalala pa rin dito. Ang ganda talaga. At meron silang maganda-gandang sala, parang ganito. Na parang may upuan na halos parang bahay talaga ang dating. Oo. Mukha talagang naging bahay ito noon, di ba? Oo, pero hindi naman talaga. Pero talagang parang bahay ang pagkakagawa nito. Palagay ko, ginawa ito para maramdaman ng tao ang ginhawa at parang nasa bahay sila, lalo na sa pag-alala ng mahal sa buhay. Siyempre, ang banal na Biblia ay nasa mesa. Ang mga lugar na ito ay galing sa Kristyanismo, pag-eembalsamo at iba pa. Noong 1850, binuksan ang unang mga punerarya sa Estados Unidos. Matatanda na siguro ang mga diaryong ito. 2020, yung kulay lang talaga ang medyo nakakakiliti sa akin. Grabe. May fireplace dito na puno ng mga parangal at kung ano-ano pa. Dito mo makikita si Ruby J. Glove bilang pagkilala sa kanyang mahabang dedikasyon sa Herdenry Family Reunion. Maraming sertipiko rito. Memorial Chapel ito. Parang naging magandang punerarya sila ng matagal. Nick Dev, tingnan mo ang mga taong ito. Baka silang may-ari ng punerarya. Gusto ko yan. Tumingin din ako dito. Makikita mo na ibinigay ito sa Glovers at Sun Florists para sa pagkapanalo nila ng 1,973 State Business Education Partnership Award.
Maraming mga parangal ang napanalunan dito sa paglipas ng mga taon. Ito ang reception desk. Nung COVID, may hand sanitizer dito. Kailangan mong magsuot ng mask. Oo, makikita mong inabandona na ito simula COVID. Mula pa noong 2020. Magaganda ang mga sopang ito. Mukhang komportable ang mga ito. Gustong-gusto ko sila. At itong larawan dito, itong paglalarawan, napakaganda talaga. Naipakita mo na ba yung bahagyang pagkabulok sa sulok dyan? Pagkabulok? Sa itaas ng ulo mo, di mo ba nakita? Hindi ko pa yan nakita. 4 na taon palang pinabayaan, pero parang unti-unti nang nadudurog ang lugar sa iba't ibang bahagi. Anong meron tayo dito? Maaring dating pahingahan ito. Oh, halika, tingnan mo ito. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa Ingles, pero howza counts. Oh, hindi ko alam. Palamuti ng bulaklak. Mga palamuti ng bulaklak, oo. Makikita mo na may mga presyo. Rosas at puting pakpak ng anghel. Parang display area ito na pwede kang bumili ng gamit. Oo, sama. Wow, hindi ako makapaniwala na nandito ako sa ganitong lugar. Hindi dapat pabayaan ang ganitong lugar. Ang daming mahalagang kasaysayan ng mga tao ang naiwan dito. Wow! Napansin mo ba ang wallpaper dito? Oo, tinitingnan ko na nga ito. Kamukha niya ang bandila ng Amerika, di ba? Oo! Nakikita mo ba? Mukha silang bituin tapos may mga guhit sa ibaba. Kawili-wili at magandang ideya yan. Mahabang pasilyo na bawat pinto ay may kakaibang laman. Dadaan tayo dito mamaya, pero una, pumunta muna tayo sa kanan dito. Naniniwala akong isa ito sa pinakamahalagang kwarto ng bahay. Lahat ng tao maligayang pagdating sa kapilya. Ang una sa 2 kapilya. Oo nga, may 2 kapilya sa lugar na ito. Napakalinis nito. Parang iniwan lang ito na parang kahapon lang may tao pa rito. Parang walang nagbago mula nun. Parang ilang taon pa lang ang nakalipas mula nang huling may mga namayapang nakaburol doon. Nakakabaliw yon. At maraming tao ang pwedeng pumasok dito, umupo at alalahanin ang kanilang kapwa-tao. Pero napaka-interesante nito, may kaunting kasaysayan tungkol dito. Noong 1951 isinagawa ang pag-embalsamo. Bago iyon, kadalasan ay ginaganap ang mga burol sa mismong bahay ng pamilya, kaya ang pagpapakita ng namayapa ay madalas na ginagawa sa bahay mismo ng pamilya. Sa balkonahe, inilalagay nila ang namayapa at pagkatapos ay ililibing ito sa likod bahay ng kanilang tahanan. Pero gaya ng nakita nyo na, nakatayo ako ngayon sa harap ng isang kabaong dito. Ito ay isang kabaong kung saan malamang na may totoong tao o patay na tao na nahiga rito noon. Maganda ang kabaong na ito. Kakaiba para sa akin ang makakita ng kabaong na bakal. Di ko pa natitingnan ang mga kabaong sa Europa, pero magkapareho rin ba sila? Hindi. Karaniwan, kahoy ang gamit. Kasi inililibing namin sila sa lupa. At parang display lang talaga itong kabaong na ito, sa tingin ko. Oo, tama. Para lang talaga ito dito. Pang-display lang talaga. Oo, may nakasabit kaming bandila ng Amerika dito. At napakalaki pa. Kasing laki siguro ng kurtina dito sa likod. Siyempre, napakamakabayan gaya ng dati. Ang mga Amerikano. Pero nakakabaliw tumayo sa ganitong kwarto. May epekto talaga ito sa akin. Seryoso. Oo, hindi ako makapaniwala na may mga taong inaalalang isang tao rito at ngayon, doon ito na lang ang lahat. Malamang, ginamit ang kwartong ito para sa maraming paggunita sa mga yumao. Daandang tao nang nahimlay sa kabaong na ito. Medyo nakakagulat yon para sa akin, oo. Mayroon tayong komportableng kapilya at upuan. Malamang lumapit ang pamilya at binasa ang ilan sa uling talata, mga pinakamamahal nilang alaala ng taong nakahiga sa likuran. At yon ay maganda at malungkot ng sabay. Pasensya, nilalabag ang batas. Bawal ang litrato, salamat. Abandonado na ito ngayon. Si Joe Glove Jr. ito, siya rin ang lalaking nakita natin sa pasilyo. Allah sama. Siya siguro ang unang may-ari. Grabe. Naway ang mga nagawa ko ang magsalita para sa akin. Siya ang taong malamang na nagpasinayan ng lugar na ito at ginawang ganito.
Iyan ang may-ari ng lugar na ito, si Joe Glover. Ang galing naman yan. May social distancing rules dito sa itaas. At mas marami pang upuan sa likod ng silid para sa burol. Tulad ng nakikita mo, gustong-gusto ko yung upuan dito. Oh. Parang bangkong Pranses na nilalagay sa harap ng kama. Oh, what's the mark? Maganda dyan, pero hindi talaga tapiserya yan. Hindi, cushion yan. Mayroong bangkong may cushion. Pero ito ang kapilya, mga kasama, Hindi pa natin nababanggit. o ang mga chandelier. Ang mga chandelier, Karaniwan, yata ito sa Estados Unidos. Nakita na natin ang mga iyon dati. sa tingin ko, astig sila. Gusto ko sila, medyo lang. Tingnan mo ang security camera dito. Mukha siyang galing pa nung taong 2000. Noong una, inisip ko kung may security camera dito. Pagtingin ko, sabi ko, mas pangit pa to kaysa webcam ng unang computer ko. Sige, tara pa tayo. Matagal na panahon sa Amerika, hindi sa mga ganitong lugar nangyayari ang kamatayan. Ang mga pamilya mismo ang nag-aalaga sa kanilang mahal sa bahay. Walang embalming, walang funeral homes, puro pribadong pamamaalam lang. Nabago ito noong digmaang sibil dahil maraming sundalong namamatay sa malayo at nais ng pamilya nilang maibalik sila. Naging kailangan ang embalming at unti-unti itong naging negosyo. Ang tunay na pagbabago ay nangyari noong 1865 pagkatapos ng pagpasalang kay Abraham Lincoln. Dinala ang embalsamadong katawan niya sa iba't ibang lugar sa bansa at nakita ito ng milyon-milyon. Unang beses na saksihan ng tao ang makabagong libing. Pagkatapos noon, nagsunputan ng mga punerarya sa iba't ibang lugar at naging bahagi na ito ng araw-araw na buhay hanggang napag-iwanan ang lugar na ito. Nagiging kakaiba na ako. May kakaibang kilabot at bigat ang pakiramdam ko sa gusaling ito. At saka hindi rin nakakatulong ang init kasi sobrang init talaga. Nasa timog na Estados Unidos kami ngayon at kahit tagsibol pa lang, parang 32 degree Celsius na agad. Di ko alam kung ilang degree Fahrenheit yon. Sobrang init. Hello, si Aum na po yata. Kung gusto mo ng tubig. Oh. Ang sarap niyan! Itulak mo. Wow. May tubig pa sa loob, kaya mukhang di pa matagal na inabandona ang lugar na to. Kung hindi, matagal na sana itong natuyo. Wow! Gusto ko ang mapasilyong ganito. Tara, pasok tayo sa susunod na kwarto. Sige. Pumasok ka. Oh, ito ay interesante. Tuloy ka, maligayang pagdating sa loob. Sa tingin ko, ganito ito. Sa tingin ko, parang silid pulungan ito o ganon. Kung saan nagtitipon ang pamilya kasama ang may-ari ng punerarya at pinag-usapan ang mga opsyon. Siyempre, kailangan din nilang talakayin ang presyo dahil malaki ang negosyo ng mga punerarya noon at ngayon sa Estados Unidos. At sa pagitan ng 1,850 at 1,920, 25,000 punerarya ang itinayo sa Estados Unidos. Malamang mas marami pa ngayon. Ngayon, marami ng abandonadong punerarya lalo na sa timog. Hindi natin alam kung bakit ganon, pero oo. Malaking negosyo. Tingnan mo yan. Hindi ko kayang itago ang funeral card ng tao. 2020, 4 na taon pa lang mula nang siya'y pumanaw. Nakakabaliw. Dito nila inilatag ang mga pagpipilian at kinuwenta ang presyo para makita kung pasok sa budget. At syempre, walang gastos na masyadong malaki para sa taong mahal mo, di ba? Nandito pa rin ang calculator at gamit. Nakakalungkot. Parang bigla na lang umalis ang lahat. Tumayo sila at umalis, di na bumalik. Pati mga litrato at lahat dito, malamang may 2 na ring namatay. Grabe! Tingnan mo dito, may stand tayo at nandito lahat ng libro na may pagpipilian. Meron tayong mga kabaong mo, isa pang kabaong, kumpanya, mga alaala, parang lahat ng natitira pa dito. Wow! Social distancing. Oh, COVID? oh. Salamat sa pakikipagtulungan. Masaya akong tapos na yon para sa atin. Walang biyahe talaga, grabe. Kailangan kong umalis dito dahil mainit. Sobrang init pero lahat ng kwarto ay mainit. Pero sa tingin ko, mas maganda yung nasa hallway kaysa dito. Sandali,
Bago ako pumasok sa kwartong ito yung kwarto kung saan may mga natirang labi ng tao. May mga abo na naiwan dito, kaya gusto ko lang kayong bigyan ng babala bago kayo pumasok. Mabigat ang pakiramdam sa kwartong ito. Ito ang silid ng mga exhibit. Ito ang silid na pinagdi-displayhan ng mga kabaong at mga urn at iba pa. Dito, nakadisplay lahat ng kabaong nila para maipakita ng personal sa mga pamilya ang mga pagpipilian. Para sa mga pamilya, tama. Kita mo ba? Parang may takip na plexiglass dito. Kaya talaga namang nakakulong sa loob ang tao. Grabe. Maganda ang kabaong na yan. May hawakan pa sa gilid para mabuhat ito. Oo, mabigat ang mga yan. Pwede mo rin itong isara. Hindi ko gagawin yan. Mukhang napakamahal din ito. At metal ito, di ba? Katulad nung isa. Oo, yan ay aluminyo. At sa tingin ko, hindi rin dapat ilubog ito sa lupa. Kalawang. Kalawang sa lupa. Hindi ka ba nag-e-exist? Para sa akin, pang-display lang ito. Kasi sa Europa, kahoy talaga gamit namin para dito. Oo, gawa sila sa kahoy kaya natutunaw at nawawala paglipas ng panahon. Oo, grabe. Tingnan mo, may naka-display na ganito. Sa tingin ko, para ito sa cremation, nilalagay ang abo sa mga urn. Yun ang salitang hinahanap ko. Pati mga presyo, nasa ibaba rito. 1,500. Malaking halaga yan ng pera. Matibay ang konkretong konstruksyon at custom-made ang labas. Pwede mo ring gawin ang eksena mo. Buong 55 taong warranty. Wow! Dito sa harap, pwede mong ilagay ang pangalan at petsa. Pwede mo ring ilagay ang pangalan at ikaw rin ang pangalan. Ito ay Magara. Kita mo yung presyo? $2,500. Magkano ang halaga ng kabaong? Iniisip ko lang. Mas mura ito ng kaunti, $575. Sige. Tingnan mo ito, $2,680 ito. Marmol ang disenyo nito. Wow! Grabe naman yan. Lahat ba ng ito display lang o tunay na marmol? Sandali. Sandali ay hindi. Totoo sila. Totoong-totoo sila. Kung wala kang masyadong pera, pwede mong kunin ito. Oo, tama. Nagulat ako nung una kong pumasok dito. Bumibilis ang tibok ng puso ko tuwing nakikita ko. May totoong abo ng tao na naiwan dito. Una kong tanong, bakit nila ito iniwan? Nandito pa ang mga pangalan, kaya alam nating totoo ito. Hindi ko ipapakita pero nakakabaliw talaga. Hindi ko nga gagalawin yan. Ipakikita pa namin mamaya sa video ang iba pang morbidong bagay. Nakakabaliw na may iba pa. Diyos ko! Kailangan ko ng motor. May isa na namang kabaong na nakadisplay rito. Sa palagay ko, ililibing ito sa lupa. Hindi ako sigurado. Sa palagay mo ba ilalagay nila ito sa ilalim ng lupa? Sa tingin ko, gagawin nila yon. Nilalagay ba talaga nila ang mga metal na kabaong sa lupa? Posible naman. Malamang, nasa Estados Unidos tayo. Bayan ng mga Malaya. Totoo. Sa Netherlands, normal na ang biodegradable na kabaong, kakaiba lang talaga. Pero, nananatili naman itong maayos ng matagal. Hindi kinakalawang. Narito ang mga gown. Dito sila magbibihis. Tama. Ay grabe, ang wild nun. Bakit hindi nila gawin gamit ang sarili nilang damit? Pwede mo namang gamitin ang sarili mong damit kung dala mo ang damit ng mahal mong pumanaw. Binihisan nila ito ng mga damit na yon. Kung wala kang dalang damit, pwede ka sigurong bumili ng isa sa mga ito. Gets ko. Kaya pala para mas magara, mas astig ito. Oo, extra talaga. Hindi astig. Mas tama sigurong sabihing mas maganda ito para sa mahal sa buhay. At ito siguro lahat ng mga display box kung saan nakalagay ang mga kabaong. Tama? Ang mga kabaong. Oo. Ginamit din nila ito. Pasensya na, makikita mo rin ito sa ibang kabaong. Bantayan mo lang kung saan ako tumatapak. Oo, ayoko ring makatapak sa mga bagay na ayoko namang tapakan. Nakita ko lang ito sa gilid ng aking mata. Lahat ng damit panglibing $150 dagdag buwis. Kaya yon ang presyo ng mga damit na yon doon. Kailangan mong magbayad ng napakalaking halaga para dyan. Malaking negosyo. Pagkatapos, balik tayo sa hallway. Tingnan mo yan.
Diyos ko! Lumapit sa pinto. Oo, nagawa ko. Tingnan mo dito sa pasilyo, may isa pa tayong larawan ng mga naglilibing. Parang parada o seremonya ng paggunita ang nangyayari dyan. Dito sa pasilyo. Napakaganda ng mga kasangkapan dito sa lugar na ito. Sosyal talaga. Gustong gusto ko ang lampara na ito. Maganda talaga. May mga kalkulasyon pa nga sila dito. Tingnan mo yan, 60, 50, 60, ikoma ito ay si 80. Hindi ko alam kung anong sinasabi nila dito, pero ang dami nilang kalkulasyon. Siguro para malaman kung kaya nilang bayaran. Ang mga bagay na ito. Nasa gilid din ang banyo ng lalaki at babae. Ito ay isang kumpletong karanasan. Nandito na lahat mula sa mga banyo. Malamang, kailangan talagang magtagal ng mga tao dito. Ano yon? Alsilong. Gusto mo bang makita ang silong? Siyempre. Ay, gusto ko to. Hindi naman masyado. Joke lang. Hindi gaanong maraming lugar sa Estados Unidos ang gawa sa bato, pero ito ay purong bato. Oo, medyo bihira yan. Oo, kaya siguro matanda na talaga ang bahay na to. Dito sa Estados Unidos, karamihan ng bahay ay gawa sa kahoy, base sa nakita natin. Sa tingin ko, idinagdag lang ang likurang bahagi ng bahay. Maliit lang ang basement dito. Oo, wala namang masyadong laman. Wala masyadong makikita. Akala ko may mga nakakatakot dito. Sige, bumalik na tayo. Okay. Sa tingin ko, pumasok tayo sa isang opisina dito. Tingnan mo. Wow, ang ganda ng pisara. Hintayin pa lang ang iba. 2:00 ng madaling araw, Biyernes. Nakakatakot yan. Pakiramdam ko, parang upuan sa American Diner ito. Alam mo yon? It's true. Maraming sertipiko at iba pa sa pader. Kalusugan at proteksyon sa trabaho, halimbawa. May isa pang mesa rito para may magtrabaho. Lahat ay talagang naiwan dito. Nakakabaliw ito. Pasensya, umalis ako saglit. Huwag mo nang alalahanin yun. Oo. Nakakabaliw na ang dami pang natira sa lugar na ganito. Oo, talagang lahat. May isang silid sa gilid, malamang storage room lang, gaya ng nakikita mo. Hindi ganong interesting. Libing, bawal magpark. What? At hindi ako lalapit masyado, pero nakikita mo ba yung mga kahon sa harap mo? Nasa estante sila. Oo. Mga labi rin ang mga yon. Hindi nga. Oh, I was... Diyos ko, tama ka. Lahat sila. Abo, nakatago lang sila dito sa likod na kwarto. Wow. Hindi ko sila hahawakan. Aalis ako. Pakiusap, huwag na yan. Hindi. Oo, galing talaga sa tao yan. Gusto ko ito. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Magkaroon ka ng masayang araw. Talagang nakakabaliw makita yon. Paano naiwan ng lahat ng ito? Ibig ko sabihin, naintindihan ko na maiiwan mo ang mga dokumento. Pero ang abo. Kasama ang mga labi ng tao. Pero kahit balikan pa natin, bakit hindi pumupunta ang pamilya para kunin ang abo? Oo. Bakit kaya ganun? Bakit mo iiwan ng abo ng mahal mo sa buhay na pinababayaan lang sa isang punerarya? May mga bagay talagang hindi ko maintindihan sa mundo. Paano tayo nandito at nakikita ito? Marami na tayong nakita ang kakaibang bagay sa buhay. Grabe! Medyo nabigla talaga ako dito ngayon. Oo, pareho tayo. Di ko pa to nakipa. Gusto kong ipakita sa iyo ang kwartong ito dahil ito ay... Sige, pero may isa lang akong hiling sa'yo. Huwag mong hawakan kahit ano. Sinabi mo na yan sa akin. Inuulit mo lang kasi alam mong medyo sira ulo ako at mahilig humawak ng kung ano-ano. Pero igagalang ko ang kwartong ito. Delikado ito sa kalusugan. Kaligtasan ko ang nakataya dito. Ito ang silid ng balsamo mga kaibigan. Nakikita nyo dito ang mga biohazard sticker. Hindi biro ang silid na kinaruroonan natin ngayon.
Dito dinadala ang mga namatay, hinuhugasan at inihanda para sa memorial. May isa pang interesanteng bahagi ng kasaysayan. Noong 1850 ang unang taong naimbalsamo sa Estados Unidos ay si Pangulong Lincoln. At mula noon, naging uso ito at halos lahat ay nagsimulang gawin din ito. Doon nagsimulang mag-evolve ang mga punerarya sa pagdaan ng mga taon. May mga tao na magkokorek sa akin na noong bigmaang sibil, may mga tao ring naimbalsamo. Pero iyon talaga ang pinakauna, ang pangunahing isa. At doon nagsimula ang lahat. Pagkatapos o habang at pagkatapos ng unang digmaang pandigdig, doon talaga nagkaroon ng malaking pagyusbong. Oo, malaking negosyo ito sa US na $1 billion ang halaga. Tingnan mo ito. Lahat ng mga pabango, langis at mga panlinis na produkto na ito At pati na rin ng lipstick. ay nandito rin. Grabe yun. Oo, may mga gunting sila para buksan lahat, para maggupit ng kuko. Oo, kailangan nilang gawin ang lahat. Minsan, kailangan din ayusin ng mga tao dahil sobrang sira na sila. Magsasabi ako ng maaring nakakabahalang bagay. Kung ayaw mo, i-mute mo na lang. Kung may namatay na parang gumagapang ang posisyon, hindi na nila maiunat ang mga kalamnan. Kaya kailangan nilang baliin ang buto para mailatag ang tao ng nakahiga. Narinig ko na rin yan dati, grabe. Kailangan mo pang baliin ang daliri. Oo. Nakakabahala talaga, oh. Sobrang nakakabahala. Bakit may pump na may likido dito? Ito yung mga likido para sa pag-eembalsa mo. Minsan ayoko na lang talagang malaman. Sobra yata akong nagtatanong. May mga mesa rin kami na ginagamit sa pagdadala ng mga patay at iba pang kailangan. Grabe! Dito sila pwedeng hugasan. Hinuhugasan nila sa lababo tapos diretso na ang tubig palabas. Tingnan mo, may rilo pa rito. Baka relo mula sa isang patay na tao. Malamang nakalimutan nila yon. Wow. Iba talaga ito. Kaya mo ba magtrabaho dito? Hindi, sa palagay ko, hindi ko kaya. May hazmat suit pa sila dito. Baka dapat suot natin yon dito. Wow. Tingnan mo, nandito pa rin lahat ng bote ng panlinis. Hanggang doon sa dulo. Oh. Ang weird ng pakiramdam dito. Hindi ko alam kung ano masasabi ko tungkol sa lugar na to. Mabigat ang trabaho, kaya minsan kailangan mo ring uminom. Distillery ng Jack Daniels. Hindi, puno ito ng mga memorial card. Wow, grabe ang lugar na ito. Handa na akong umalis sa lugar na to. Oo nga pala, nilock natin ang pinto kasi gusto natin maging ligtas sa loob. Mga Amerikanong pinto, ang hirap naman. Na-deform ba ng ref ang mga katawan sa loob? Sana hindi. Oo, kala ko na ganun, sa totoo lang. Ay, grabe. Wow, tara, ikutin natin ang paligid ng gusali. Makikita mong bukas ito sa lahat ng panig. Wow, mag-ingat ka dahil iba ang pag-e-explore sa Amerika kaysa sa Europa. Ibang usapan talaga ito. Madaling ma-offend ang mga tao kapag naglalakad ka sa lugar na hindi mo dapat pinupuntahan. Pero kung tama ka, dito sa gilid ng gusali, dapat may mga karon ng patay. Oo, ayun sila. Bro, ito yung nahanap kong susi. Sigurado ako dyan, parang limousine ito. Grabe, ang gara ng kotse na to. Hindi nga mukhang karo ng patay ito. Mukha talaga siyang limousine. Oo, limousine na yata ito sa tingin ko. Ay, bukas pala ito. Wow, baka panghatid ito sa pamilya. Oh, tingnan mo yan. Bakit parang bukas na bukas lahat dito? Gusto mo bang makita ang harap? Oo naman, syempre. Tingnan mo, parang bago pa rin lahat. Sa palagay ko, kapag kinuha natin ang susi at pinaandar, agad itong aalis. Pero syempre, hindi mo naman gagawin yon. Pero sa tingin ko, literal na ganon. Ang ganda pa rin ng itsura nito. Ito ay isang side door ng... Ngayon, siguradong isa itong karong patay.
Ano? Siguradong isa itong karong patay. Siguradong karong patay ito at ito rin ang ginamit ko sa paglipat ng mga bangkay. Tingnan mo yan. O, para ilipat ang kabaong. Ang kabaong, oo. Hindi ko pa naranasan makakita ng loob ng karon ng patay ng ganoon. Ako rin. At lalo na hindi sa ganito, kagandang kondisyon. Lahat ay perpekto pa rin dito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit isinara nila ang negosyo at hindi man lang nila naibenta ang alinman sa mga bagay na ito. Ang weird talaga. Ang kakaiba, di ba? Bakit hindi na lang ibenta? Medyo nalilito ako sa lugar na to. Sige. Tara na! Makikita mo ang gilid ng karwaheng panglibing. Mayroon ding Cadillac, pero ipapakita ko pa ito ng isang beses. Salamat sa panonood ng video na ito. Epic ang pagpunta at pagpasok ko sa lugar na ito. Una kong beses sa funeral at nasa ganitong kalagayan pa ito. Hindi ako makapaniwala. Ngunit isa rin itong malungkot na pook ng alaala. Sana talaga ay naipakita natin ang respeto sa mga taong ito. At gusto kong pasalamatan kayong lahat sa panonood ng video natin ngayong linggo. Siguraduhin tingnan ang link sa description para sa mga paninda sa website at iba pa. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento. At dahil nasabi ng lahat, magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa ating kamanghamanghang episode. Paalam!